So naganap na nga po ang official and final weigh-in para sa bigating sagupaan sa pagitan ng dalawang undefeated Japanese pound-for-pound superstars na sila Naoya Inoue at Junto Nakatani. At katulad nga po sa inaasahan ng lahat, ay wala pong naging problema ang dalawa sa pagkuha ng tamang timbang. Tumimbang po si Inoue ng 121.9 pounds, habang si Nakatani naman ay 121.4 pounds. At dahil parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 122 pound limit ng Super Bantamweight Division, kaya naman tuloy na ang biggest fight in Japanese boxing history bukas. Dito na magkakaalaman kung sino talaga ang tunay na GOAT ng Japan pagdating sa boxing. Habang sa co-main event naman ay wala ding naging aberya sa pagitan ng WBC Bantamweight Champion Takuma Inoue at ng former 4 Division Champion na si Kazuto Ayoka, dahil pareho ding pasok ang kanilang mga timbang sa 118 pound limit ng Bantamweight Division. Kaya bakbakan na bukas. Mga alas 4 po ng hapon magsisimula ang main card. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila patuloy na nga pong nalulugmok sa kahirapan ang dating milyonaryo at former 4 Division Champion na si Adrian Broner. Ito po ay dahil nahuli ito sa video na nangungutang na lang ng pang-Uber o pang-taxi sa isang cameraman. Bukod dyan ay bago ang eksenang ito, ay sinubukan din ni Broner mambabae sa harap ng kamera para magpakitang gilas. Pero wala itong epekto at hindi binigyan ng pansin ng babae kahit ipinagmalaki niya pang isa siyang dating kampiyon. I'm 4-time world champion Adrian Broner. Huh? 4-time world champion Adrian Broner. I don't like doing this though. 4-time world champion Adrian Broner, professional boxer. Bagamat madami ang natatawa sa estado ng buhay ngayon ni Broner at sinasabing karma na daw ito sa kayabangan niya noong nasa kasagsagan pa siya ng kanyang kalakasan at kasikatan, ay tila kabaliktaran naman nga po ang naramdaman ng WBC welterweight champion na si Ryan Garcia para kay Broner dahil naaawa ito. Ayon kay Garcia ay nalulungkot daw siya para sa sinapit ng buhay at sitwasyon ngayon ni Broner. Kaya naman wag daw itong magdadalawang isip na tawagan siya dahil handa si Garcia na tumulong para maayos ang patapon at walang direksyon na buhay ni Broner. Samantala, bagamat nga po nakatutok ang lahat ng boxing fans ngayon sa mega showdown ni Naoya Inoue at Junto Nakatani, ay mainit din po ngayon na pinag-uusapan sa Amerika ang Mexican showdown sa pagitan ng dalawang world champions na sila David Benavidez at Zurdo Ramirez. Ngayong linggo na din po kasi magaganap ang kanilang bakbakan kung saan umakyat ng dibisyon si Benavidez para subukang maging isang ganap na 3 division champion. Sa final press conference kanina ay nagpakita ng mataas na respeto ang dalawa sa isa't isa dahil magkababayan lang naman sila. Pero giniit po ng mga ito na sa oras na tumungtong na sila sa ibabaw ng lona sa linggo ay kakalimutan na nila na magkalahi sila dahil bakbakan na daw talaga ang magaganap. Habang sa co-main event naman ay handa na si Jaime Munguia na maging world champion sa pamamagitan ng pagtalo sa kapwa Meksikano na si WBA Super Middleweight Champion Armando Resendiz. Habang si Resendiz naman ay papatunayan na hindi tsamba ang kanyang pagkapanalo kontra kay Caleb Plant nitong nakalipas na taon lamang at na deserving talaga siyang tawaging isang world champion. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, ay WBA interim belt lang ang napanalunan ni Resendiz sa laban niya kay Caleb Plant. Pero dahil nagretiro ang tunay na kampyon na si Terence Crawford, kaya siya na ang ginawang kampyon ng WBA. Kaya papatunayan niya sa laban niya kay Munguia na tunay talaga siyang kampyon at natama ang desisyon ng WBA na ibigay sa kanya ang titulo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.